After 2 years mula nang mapaslang si Ka-Percy noong October 3, 2022, meron na tayong humigit kumulang sa 5 yata, kung di ako nagkakamali, na kinabibilangan ng mga PDLs o yung mga tinatawag nating mga persons deprived of liberty at yung self-confessed gunman na si Joel Escorial. Sila ay nahatulan na ng mga ilang taong pagkakakulong, although nakakulong na yung iba dyan, nahatulan na nga, Marami din ang nangyari nung mga nakalipas na buwan na di pa maipaliwanag hanggang sa mga sumandaling ito, gaya nung pagkamatay nitong si Ricardo Zulueta na sa umano'y sakit sa puso. Nandyan din ang pagkamatay nung isang nagngangalang Orly Mendoza, alias Orly, na nagsilbing motorcycle driver ng gunman na si Escorial. Si Zulueta ay sinugod umano sa ospital sa Bataan kung saan siya ay pinawian ng buhay. Nang malaman natin to ay agad tayong tumawag sa PNP at nabagsagawa ng otopsiya ni Zulueta, subalit ito ay parang dumaan lang sa tenga ng mga pulis. Pero ang Regional Trial Court ng Las Piñas, kung saan nililitis ang kaso ni Ka-Percy, ay naglabas din ng order na pinagsusumite ang mga otoridad ng DNA result ng investigasyon kay Zulueta. Matatandaan itong Zulueta ay isa sa tinaguriang mastermind. Apo. At ito ay may patong na 1 milyon sa kanyang ulo. Ito namang si Orly, nagpakamatay umano sa harap ng kanyang mga arresting officer matapos ang 4 na oras na negosasyon sa kanyang pagsuko. Nung nakalipas na buwan nga, kasamang Christian at meron tayong natanggap na tawag sa isang prosecutor sa DOJ upang sabihin na si Christopher Bacoto ang tinatayang kumontak at kumontrata sa gunman na si Escorial ay pumayag ng umanong tumestigo para sa panig ng prosecution. Ano ang magiging kahalagahan nito sa kaso? Si Bacoto ang magpapatunay na siya ang kumontrata sa kababata na si Joel Escorial upang patayin si Ka-Percy. Sa pagkakaalam natin, nandyan lang sa tabi-tabian. Ayon nga kay Secretary Remulla, siya ay alam nila kung nasan si Bantag. Ang problema ay hindi nila mahuli. Hindi natin malaman kung anong dahilan kung bakit hindi nila mahuli sapagkat ilang taon na, magdadalawang taon na itong nagtatago. At ang pagkakaalam lang natin ay kinakalong ito ng mga kaklase niya, mga politiko na hindi natin kilala kung sino. Nevertheless, ang gobyerno ay dapat umaksyon dito. Hindi yung puro ganyan lang na alam namin kung nasaan, di namin mahuli. Hindi puro ganon. Bakit si Kibuloy, nagpadala sila ng 2,000 pulis at sa bandang huli ay sumuko din, di ba? Bakit hindi ganon ang gawin nila kay Bantag? Ang binibigay lang na dahilan sa atin ay kinakanlong umano ng mga kaklase ni Bantag. Itong si kung natatandaan ninyo, si Bantag belongs to class 96 ng PNPA. Apo. Ang PNPA 96 ngayon ay siyang ruling class diyan sa PNP. Kaya sa ating sa Pantaha, yun ang dahilan kaya hindi mahuli si Bantag. Isang paraan na lang diyan kasi nakita natin kung paano isinagawa ni General Nick Torres yung paghalugog dun sa KOGC compound sa pamamagitan ng pagdadala ng 2,000 pulis. Hindi naman natin sinasabing ganun dapat ang idalhin kay Bantag. Ang pinakikita natin yung sigasig ng pulis sana na ito ay gawin. Importante, mahuli si Bantag muna sapagkat si Bantag ay isang pugante na tinuturing at alam natin na siya ang magbibigay ng solusyon dito sa kaso. Isipin mo, 2 korte na nag-utos na ito'y arestuhin si Bantag. Yung City Court of Muntinlupa at saka itong Regional Trial Court ng Las Piñas City. Subalit ito ay binabaliwala ni Bantag. Kabaliktaran nito nung sinasabi niya na harapin niya yung kaso nung umpisa, Apo. Kaya tayo nahihiwagaan at saka hindi lang naman mga pulis yan. Palagay ko, meron din mga politiko rin. We lost contact with Secretary Remulla, kaya hindi natin alam, hindi natin masabi kung ano nasa isip ng DOJ. Nung tinawagan ko siya kasi nung minsan, hindi na sumasagot .
So we practically lost contact with them. Nakakausap na lang natin yung mga prosecutors. Nagtatanong din sa ating mga prosecutors kung nakausap ko siya. Pero nevertheless, bahala na. Tayo'y ready naman humarap kahit na anong sitwasyon. After October 21, kung hindi pa siya mahuhuli, masyasyelbang kaso. Yan ang masamang balita dyan. Kasi pag nasyelbang kaso, matutulog yan na baka makalimutan na ng taong bayan. Kaya ako'y nakikiusap sa ating mga kasamahan sa trabaho, sa media, na huwag sana nating hayaan na mamatay itong kasong ito. Opo. Pagkat nakakalungkot yun dahil lang kay Bantag, dahil lang sa kagustuhan niya na magtago, ay mawawala na itong kasong ito. Masyasyelb yung kaso, wala na rin itong silbi.